Totoo nga, I fell. Hindi ko sinabi. But while taking care of Lyndon and you, nahulog ako. Hindi ko sinabi kasi nagluluksa ka pa rin. Nasasaktan ka pa rin. Mi Amor Tales presents My Doctor's Best Friend is My Quadruplet's Daddy. Written by August R. Napapalunok si Ada habang pinapanood ang kaibigang si River na maglambing sa buntis nitong girlfriend. Maawa kayo sa mga mata ko. Bitter na saway niya sa dalawa. May kaunting selos dahil nabawasan ng atensyon at oras sa kanya na lalaki. Pero tanggap naman niya. Para lang siyang si Tinkerbell nung matagpuanan ni Peter Pan si Wendy. Gosh! Ungol pa ni Ada dahil hinahalik-halikan na ni River ang 5 buwang tiyan ni Lexi. Makaalis na nga! Tinawanan lang siya ni River at tumayo din. Saglit lang, babe. Ihatid ko lang si Ada. Nag-e-epal na naman eh. Ayos lang naman sa kasintahan nito kahit na malapit pa rin sila ng binata sa isa't isa. Siya ang kasama nito noong mga panahong nagtatago ito sa mga babaeng naghahabol dito. Panangga siya at nagpapanggap na girlfriend. Minsan nga ay asawa pa, kapag may babaeng gusto itong pikutin. Oy Ada, maghintay ka. Aarte ka na naman. Nilingon niya ito at inirapan. Pangit ang ugali mo. Bilisan mo riyan. Wala akong kasama pa baba. Penthouse ang tinutuluyan nito. Hindi ba magagalit si Lexi? Iniwan mo mag-isa. Anya, marunong din naman siya lumugar. Hindi na tulad ng dati. Oo at close pa rin sila ni River pero may limitations na. Inaantok ako. At magmamaneho ka pa uwi. Angil ng binata. Halika. Hinila siya nito balik sa penthouse. Bukas ka na umuwi. Baka kung mapano ka pa dyan sa daan. Let's go back. Hindi na. Kaya ko pa naman. Nakakahiya kay Lexi kung makikitulog pa ako doon. Naku, parang hindi ka naman natutulog sa penthouse ko dati ah. Halos ayaw mo na nga umuwi. Sabi nito, patuloy siyang hinihila pabalik. Hindi siya makapalag. Napanguso si Ada. Para tong baliw. Iba noon, iba na ngayon, Ray. Magkakaroon ka na ng pamilya tapos sasabit ako. Mukha akong kabit no. Malakas itong humalakhak at mariing pinisil ang kanyang ilong. Ang cute ng iniisip mo, AG. Anong AG? Ang jeje mo ah. Ada Gracie. Talagang sinabi pa nito ang ibig sabihin ng AG. Pangalan niya lang naman yun. So, yun na nga. Ayos lang naman talaga kay Lex. Ano naman kung magkakaroon na ako ng pamilya? Kasama ka doon, Ada. Hindi ka maitsapwera. Mukhang kabit nga lang. Nagpapaluan pa sila ng kusang bumukas ang pinto ng penthouse. Naroon si Lexi. Mukhang nagulat na hila siya ni River pabalik. Oh, I thought uuwi ka na, Ada. Sumimangot siya. Ang binata ang sumagot. Inaantok si Gaga, tapos magmamaneho, babe. Baka mawala ng galanting ninang ang anak natin kapag inayaan ko yan. Isinadlak pa siya nito sa couch. Aray ko! Dahan-dahan naman, babe. Masaktan si Ida eh. Saway ni Lexi, sinuntok pa sa braso ang kasintahan. Okay ka lang? Malakas na tumawa si River, nangaasar. Sana'y masaktan yan, babe. Nga pala, Ida. May 24 shift ako bukas. Ikaw na muna kasama ni Lex dito ah. Napanganga si Ada. Hindi makapaniwala. Sanay naman na siya pero... Talika ba, Banderas? Ang bakit ang dahilan mo para hilahin ako pabalik dito? Pagbabantay mo lang pala ako. No offense man, Lex ah. Kiming ngumiti si Lexi. Mukha nag-e-enjoy sa banters nila ni River. Kapal na mukha mo. Magkano? Yan. Namaywang ito. Ang bilis. Tumayo siya at malalabas na. Huwag na lang, may gagawin pala ako bukas. I'll wire the money to your bank account. 50. No deal. 100. Bye. Napahilamos na ito sa mukha. Ang girlfriend ay humalakhak na. Okay. 500. Prente siyang bumalik sa pagkakaupo. Nagdekwatro pa at matamis ang umiti sa kaibigan. 1,000, Mr. Banderas. Madali akong kausap. Mukhang pera ba siya? Nako, hindi. Hindi nagkakamali. Saka iniipon lang naman niya mga kinukurakot niya dito para sa magiging bibi nito. Gagawin niyang trust fund ng bata. Nasa bukod na account niya yon para hindi masama sa sarili niyang pera. Mamumulubi ako sa'yo. Inismeran lang niya ito. Ginusto mo yan. Anya saka tumayo at dumiretso sa kwartong ginagamit niya kapag naroon sa penthouse.
Matutulog na ako. Mamamasyal kami ni Lexi bukas. Sinamahan nga ni Ada si Lexi sa penthouse pero abala rin naman siya sa harap ng lap dahil may trabaho din siya. Nasa kwarto lang naman ang babae at hindi lumabas. Tahimik ang bahay hanggang sa mag-ingay ang phone niya. Yes, ma'am. Napatawag ka. Inipit niya sa tainga at balikat ang phone para marinig pa rin ang ina habang nagre-review siya ng mga text exams sa mga estudyante niya online. Where are you, Ada? Hindi ka na naman umuwi. Nagsisimula na namang magsermon ang kanyang ina. Ilang araw ka nang hindi umuwi ng bahay, gayong online naman ang trabaho mo, anak. Umirap siya sa hangin. Ma'am, you're so OA. Abat, isusumbong kita sa daddy mo, Ada Gracie, sinasabi ko sa'yo. Ma'am, nasa penthouse ako ni Raya. Pagsuko niya, at sinabi na rin kung nasaan siya. May naasikaso lang po. Takot na lang niya sa ama. Baka ipahalugog niyo ng buong Maynila kapag hindi niya sinabi ang kinaroroonan niya. Sobrang higpit pa naman ng ama. Diyan ka na ba titira, anak? Baka naman masawa na sa itsura mo si River. Hindi ba'y lagi naman siya wala dahil sa trabaho niya sa ospital? E di mag-isa ka dyan. Hindi ka pa naman marunong magluto. Hep-hep? Agad na kontra niya sa ina. I know how to cook, ma'am. Tinuruan ako ni Rhino. Hindi na niya narinig ang sinagot ng ina dahil namalaya na lang niya na nakatayo na sa gilid ang kinaupuan niya si Lexi. Hindi niya narinig ang paglabas nito. Mabuti ka pa, tinuruan ni River magluto. Ani Lexi, tunog bitter yun. Sa akin, wala siyang itinuro kundi itong paggawa ng bata. Ha? Matagal na naman na yun. Mabuti na lang pala at napatay muna ni Ada ang tawag at baka magwalang ina kapag narinig nitong usapan nila ng kasintahan ng kaibigan niya. May kailangan ka ba? Dahan-dahan itong umupo sa couch sa tapat niya. Umiling. Wala naman. Bakit pumayag ka pang samahan ako dito? Kaya ko naman mag-isa. Nakiusap kasi si Rylex. At saka okay lang naman sa busy ka, Ada Gracie. May diing ani to. Nakakahiya naman. Marahan siya tumango, nakakaunawa. Ang pangit nga naman tignan. Kung okay lang sa lalaki, baka dito ay hindi. Yes, I'm busy pero okay lang kasi. Hiling ni Ray. At saka huwag ka mahiya. Girlfriend ka ni Ray kaya kaibigan na rin kita. Pilit na itinutuwid ni Ada ang isip. Siya lang ba o sadyang ibang dating na mga sinabi nito sa kanya? Pero kung hindi ka komportable, I can adjust. Okay lang naman dumistansya para maging komportable ka. Umiling ito at ngumiti pero ibang nababasa niya. Nararamdaman niyang naiinis ito. Di, hahanapin ka naman ng boyfriend ko at baka sabihin pang inaway kita. No thanks. Tumawa siya para maibsan ang awkwardness sa pagitan nila. Hindi yon. Sali naman na yon na nawawala ako na walang paalam tapos susulpot na lang ulit. Okay. Nginitian niya ang babae bago bumalik sa ginagawa. Nang tumaliko dito at dahan-dahang naglakad pabalik sa kwarto, ay narinig pa niyang bulong na nagpatulala sa kanya. Sayang din kasi yung 1,000. Panggastos sana sa panganganak ko. What the? Plastic bang babaeng to? Hindi kasi niya kilalang babae sa totoo lang. Namit niya lang ito nung dalhin ni River sa meet-up nilang magkaibigan at buntis na ito. Kaya pala tumigil na sa pambababae at wala nang bumubulabog sa kanya. May ibinahay na pala. Pagak na natawa si Ada. What the hell was that? Gustong-gusto na sana niyang umalis kaso lang ay baka magalit si River at iniwan niyang girlfriend itong ma-attitude. Kung papatulan naman niya ay baka umiyak. Lalo na't magaling lang pala ito kapag kaharapan lalaki. Nagtisa lang siya hanggang sa umuwi si River na parang lantang gulay. Pagod ang boses sa bati nito na siyang mabungaran. Hi, kumain ka na? Nagluto ako, ipaghahain kita. Umiling ito. Si Lexi. Naalala niya nangyari pero nanatili siyang tahimik at kalmado. Nasa kwarto niyo, inaaya kong kumain kaso hintayin ka raw. Sige. Magbibis lang ako at tatawagin na rin siya. Salamat, Ada. Really, I'm so thankful that you're here. Bagya lamang niya itong initian at tinanguan. No prob. Aalis na rin ako, may asikasuhin pa sa labas. Pero ang totoo ay wala naman. Umuwi lang siya sa kanyang kondo. Akmang bubuksan na niyang pinto ng unit nang lumabas naman sa katabing unit si Awi. Pinsan niya ito sa father's side. Oh, ngayon ka lang umuwi, Ada? Tinanguan niya ito. Nag-babysitter ka na naman dun sa asawa ng best friend mo. Diyos ko ka, hindi ka naman kasama sa paggawa nun. Ba't kasama ka sa hirap nila ngayon? Gaga ka. Tumahimik ka na nga lang, Agusta. Saan bang punta mo?
Ngumiwi ito, mukha nang ilabot ang tawagin niya sa totoong pangalan. Mahabagin! San ka nga? Ililipat sana dyan sa'yo. Walang pagkain sa ref kundi gulay dala ni mama galing probinsya. Anito naglalakad na palapit at naunahan pa siyang pumasok sa unit. Pakainin mo naman ako at ako naglilinis dito, no? Hinayaan niya itong magtungo sa kusina at maghalungkat. Dumiretso si Ada sa kwarto para maligo at magbihis. Paglabas niya, ay may naaamoy na siyang masarap na pagkain. Tuna? Tuna, kakain na. Anang pinsan niya habang naghahain. Parang hindi ka pinapakain doon. Punta pa kasi ng punta doon. Kung ako yan, babay na. Mukhang spoiled na maldita pa naman yung nakuha. Hindi na nga ako kumain. Hindi ko na-instorbo yung dalawa. Inismiran siya ni Awi. Ako pa niloko mo. Napabuntong hininga na lamang siya. Wala siyang maitatago sa pinsan. Masyadong malakas ang pakiramdam nito. Hindi ko naman ini-invalidate ang feelings si Lexi, pero kanina, tinarayan ako. Alam mo, ganyan talaga yung mga yan. Kunwari okay lang sa kanila na close pa rin ang girl best friend ng boyfriend nila pero deep inside, gigil na gigil na. Hindi lang masabi dahil magbumukhang kontrabida. Mahina siya natawa. Ikiniling niyang ulo para asarin ang pinsan. Based on experience? Sino ba yan? Baliw. Wala no, naririnig ko lang dun sa mga katrabaho ko sa restaurant. Hindi ka ba napapagod dyan sa pag-waitress? Baka bukas, janitress ka naman. Kung tutuusin ay pwede itong magbuhay prinsesa na lang, pero ewan ba niya sa trip nitong pinsan niya? Halos maubusan na nga ng dugo sa takot si Tita Kat nang malamang pumasok din si Gaga sa construction. Gusto ko nga mag-explore, Ada. Ayoko na hindi malalaman ang kahalagahan ng pera kung hindi ko mararanasan paghirapan muna. Kumukurot din naman ako sa allowance na galing kay Papa, no? Wala na siyang masabi. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Sa mga sumunod na araw, ay naglaylo si Ada sa pagpunta sa penthouse ni River. Kaya ito naman ang bigla na lang sumulpot sa kondo niya. Anong ginagawa mo dito, Ray? Naabutan ba naman niyang nanghinginain na ito sa kusina niya? Nasaan si Lexi? Nasa penthouse. Oh, iniwan mo? Saglit lang naman. May problema ba, Ray? Nag-away kayo ni Lex? Umupo siya sa stool sa tapat nito. You can tell me, baka makatulong ako. Nag-iwas lang ito ng tingin sa kanya. River, umiling ito. Napipilitan pa yatang ngumiti. Wala naman, Ida. Konting misunderstanding lang. And? Nagkasagutan lang kami kaninang pag-uwi ko dahil kino-question niya yung pagbibigay ko sa'yo ng pera na imbes daw ipunin para sa panganak niya ay nagpupunta pa sa iba. Napakanga si Ada. She went that far? Matagal naman natin ang ginagawa yan kahit nung wala pa siya. Hindi lang naman ikaw ang nagbibigay, ako din. Yun na nga sinabi ko, pero hindi siya naniwala. Sinabi kong asaran na natin yun, lambingan. At 1,000 lang naman yun. Hindi niya kailangang isipin ng panganak dahil may pera naman ako para doon. Totoo. Kada may pakiusap din naman siya at pinapasuyo kay River ay mas malaki pang hinihingi nitong kabayaran. Alam naman niyang ang perang pinaglalaruan na lang nilang magkaibigan ay napupunta at nagagamit sa maayos sa paraan. Nagsiselos na yata sa si Lex, Ada. Napasingap siya sa gulat. Ayos naman nun ah. Well, baka nga masyado akong madikit ngayon. Sige, I can distance myself para maging maayos kayo ng girlfriend mo. Mahirap naman na lagi kayo mag-aaway dahil sa akin. Ida, hindi naman dapat ganun. Buntong hininga nito. Kakausapin ko ulit siya mamaya bago ako pumasok sa trabaho. Her face went blank. Ayaw niyang makipagkompetensya. Hindi na, Ray. Okay lang. We can talk pa rin naman but not like how we used to. Asikasuhin mo yung mag-ina mo. Ibabalik ko yung pera at sabihin mo sa kanya, dadagdagan ko pa. Mahinang natawa si River. Tumayo at nagtungo sa likuran niya para guluhin ang kanyang buhok. Nagtatampo ka? Hanggang sa niyakap na siya nito mula sa likod. Huwag na magtampo, yung maganda kong best friend na yan. Ako na bahala sa asawa ko. Malakas na itong itinulak at inismiran. Asawa? Kapal ng mukha. Binuntis mo nga nang wala pang kasal eh. But as time goes by, Lexi became meaner to her. Hindi na lang niya sinasabi kay River. Maliit na bagay lang naman. Ngayon nga'y tumatawag na naman sa kanya para pagsabihan siya. Lex? Hello? Narinig niya mahinang hikbi sa kabilang linya kaya napatayo siya at lalabas sa sana sa maliit niyang opisina sa kondo. Lexi, may problema ba? May masakit? Sino kasama mo dyan sa penthouse? Ikaw ang problema ko, Ada Gracie.
Natigilan si Ada. Ha? Nag-aaway kami ni River dahil sa'yo. He's always saying na hindi dapat kita pag-isipan ng masama, but I can't help it, Ada. Lex, Ryan and I are best friends. No more, no less. Ano bang ipinag-aalala mo eh? Ibigay mo na to sa akin, Ada, please. Makasama ko lang sila mag-amo ko kahit saglit bago sila mapasayo ng tuluyan. What are you talking about? Napapahilamos na siya sa mukha dahil sa walang katuturang mga sinasabi ng babae. Nananaginip ka ba, Lexi? Aanin ko naman yung mag-ama mo eh, kaya kong bumuo ng sarili kong pamilya. Yes, magiging kagapay pa rin ako ni Rai pero hindi ko naman aagawin sa'yo. Anong gagawin ko dyan? Hindi mo kasi maintindihan, Ida. Dahil wala ka pang anak at walang boyfriend kaya nakadikit ka pa rin kay River. Her face palm. Lasing ba tong kausap niya? Wow, that's below the belt, girl ah. Nakadikit na ako kay Rai since high school pero hindi ibig sabihin na hindi na ako nagka-boyfriend. And hey, are you implying na si Rai ay hinihintay ko maging boyfriend kaya nakadikit ako sa kanya? Noon pa sana, Lexi. Hindi ka sana magkakapamilya ngayon. Napuno na siya. Ang bait-bait nito sa kanya nung una kaya akala niya okay ito. Saka nang malaman naman niyang may Lexi na sa buhay ni River, ay gumawa na siya ng linyang hindi pwedeng tawirin. She knows her limit. Sorry. It's okay, ha? Basto sa babae ito ha. Sarap tadyakan sa ngala-ngala. Nabubungang na yata. Binabaan kasi siya ng phone, hindi pa man siya tapos magsalita. Hanggang sa magpitong buwan ng tiyan ni Lexi at doon nila nalaman na may sakit pala ito. Lymphoma, stage 4. Hindi na-detect agad dahil di na itago ng maayos ang babae. Ayaw nitong ipaalam kay River ang mga symptoms sa isinabi nitong parte ng pagbubuntis nito. Kaya ito ang consequences. Nasa incubator ang bata habang nasa ataol naman ang ina. Magagawa naman sana ng paraan kung sinabi niya ite. Iyak ni Rai. Di ba? Gagawan ko ng paraan kahit ano. Basta gumaling siya. Hinaplos ni Ada ang likod ng kaibigan. Tahan na. Kailangan ka ni Lexi ngayon. Ako na muna magbabantay sa baby dito. Sige na. Ayaw kasi nitong iwan ang sanggol na nasa incubator. Baka iwan din ako ni baby kung malingat ako kahit sandali, Ada. Hindi. Maring sambit niya. Hindi, Rai. Akong bahala sa baby mo. Sige na. Tatawagan kita kung may balita tungkol sa kalagayan niya. Hinahanap ka ng parents si Lex. Kailangan mo silang harapin. Baka magalit sila sa'yo. Tinignan siya ni River gamit ang pagod at namumula nitong mga mata. Ang luha ay malayang dumadali sa pisngi nito. Matagal naman na silang galit. Tumango siya. Pilit na inuunawa ang lalaki. Kahit na. Sige na, Rai. Go na. Ako nang bahala sa junior mo. Sige na. Bago tuluyang umalis, ay niyakap muna siya nito na mahigpit at tinitigan ng baby bago tumalikod. Sakto naman na may dumating na nurse para sa registration ng bata. Hinihingan siya ng pangalan. Lyndon. Lyndon Banderas. Ay matatagalan pa raw sa incubator si baby. Imporma ni Ada sa kaibigan nang bumisita ito sa NICU. Nailibing na si Lexi at ilang linggo na lumipas. Bumalik sa trabaho si River bilang doktor, ngunit matamlay pa rin. Sobrang devastated si River at hindi niya ito iniwan sa pinagdadaanan nito. Natutulog ka ba naman kahit saglit, Rai? Mukha ka naman sinuntok sa magkabilang mata dahil sa pangitim. Nag-aalala na siya sa kalusugan ng kaibigan doktor. Pwede ka naman mag-leave muna para makapagpahinga. Ako na munang bahala kay Lyndon. Hindi pa naman siya may lalabas dahil kailangan pa niya ng alalay sa oxygen dahil nagkaroon ng komplikasyon dahil sa sakit ni Lexi. Kaya ko na. Mahinang sagot nito. Malat ang boses. Salamat. Dahil hindi mo iniiwan si Lyndon. Habang nasa trabaho ko, Ada. I owe you this. What our friends are for, ha? Nilapitan niya ito't niyakap. Marangin na haplos sa likod. Pagod naman itong sinandal ang noo sa balikat niya. As for a leave, Rai, baka ikaw naman na magkasakit. Paano si Lyndon? I'll try, Ada. Gawin mo, Rai. Magagalit ako. Lumayo na ito sa kanya at marangin nalikan ng tuktok ng ulo niya. Salamat talaga, Ada. Ilang beses pa, River. Kunwaring singhal niya dito. Mabuti naman at naniwala sa kanya lalaki. Nag-file ito ng leave na mabilis namang na-approve. Dumadalaw-dalaw na lang ito sa NICU pero hindi lumalapit dahil natatakot. Siya tuloy ang lumalapit kapag umiiyak ang sanggol. Rai,
Nasa labas na naman ito ng NICU at nakatanaw. Bakit ayaw mo lapitan ng anak mo? Kailangan niya ng amaray. Umiling lamang ito, na natiling nakatanaw mula sa bintana. Okay na ako dito, Ida. Sasamahan kita, come on. Pero hindi niya ito napilit. Hinayaan na lang niya. Hanggang sa mailabas na ng ospital ang baby, si Ida ang umasikaso sa lahat. Siya nag-asikaso sa mga papeles. Sa kanya ipinagkatiwala ni River si Lyndon hanggang sa bumalik na ito sa trabaho. Hindi ba magagalit ang magulang ni Lexi na sa akin mo ipagkakatiwalang anak niyo? Nag-aalangan siya dahil baka magkaroon ng issue sa lolo at lola ni Lyndon. Wala ba silang sinabi tungkol sa bata? Nasa penthouse sila. Dinadala niya minsan ng baby sa kondo niya, pero madalang dahil bawal pa itong mag-travel lagi. Wala. Bakit? Ayaw nila sa bata? Nasa ibang bansa na sila ulit? Kahit gustuin nila, hindi ko ibibigay ang anak ko sa kanila. Matigas sa pahayag ni River. Si Lexi nga pinabayaan nila. Paano pang apo lang nila, di ba? Wala siyang pakialam sa kuwento ni Lexi dahil labas siya doon. Ang ipinag-aalala niya ay ang sanggol. Sa bagay, tanggap naman ng parents mo ano. Ayos na yun. At saka nandito naman ako. Maraming magmamahal kay Lyndon. Ikaw ng mami niya. Natigilan siya saglit pero agad din naman nakuhang ibig sabihin nito. Walang mali siya yun. Oo naman, walang problema. Magkano? Dahil sa tanong ni River ay malakas siyang humalakhak. Nagulat tuloy ang sanggol at bahagyang umirit. Oh, sorry baby. Daddy mo kasi patawa. Huwag na, foods na lang everyday. Aba, lagi naman yun ah. Kahit nga maliliit na ako sa trabaho, pinagluluto pa kita. Hirit ni River. Bakit? May reklamo ka? Agad dito nagtaas ng kamay na parang sumusuko. Wala. Ano ba sinabi ko? Hindi, nagre-reklamo ka eh. Binuhat niya ang nagising na si Lyndon bago tumayo at sinayaw-sayaw ito. Bibi, tignan mo ang daddy mo nagre-reklamo no. Iyak ka, bebe, tapos ihian mo ah. Kampi tayo dito, Lyndon, okay? Marunong siya mag-alaga ng baby dahil nung bata siya, ay tinuturuan siya ng ina para maalagaan niya ang mga nakababatang kapatid, lalo kapag maglilinis ito o kaya ay magluluto. Aba. Lumapit na rin sa kanila si River. Talagang magkakampihan na kayo ah. Siyempre! Hiyaw niya at humagikhik ng mulat-mulat lamang ang bata at tila ba nakangiti sa kanya. Hindi mo ba bibisitahin ang punta ni Lexi? Baka magtampo na yun sa'yo dahil hindi mo man ang dinadalaw. Doon natahimik ang binata. Para itong nahihinang napaupo sa couch. Akala niya ay may sasabihin pero wala. Sa halip ay ibang nabanggit nito. Sa kondo mo muna si Lyndon bukas ah. Mag-duty ako 24 hours. Hindi ako makakauwi. Bakit na naman? Wala ka na naman pahinga niyan. Pero sige, tuwa ko nga dahil doon muna kami. Sabi nga rin ni Awi, itutulungan niya ako. Sige, yung mga kailangan ni Lyndon, sabihin mo lang ah. Nang bumalik si River sa trabaho, ay unti-unti naman itong nawala ng oras sa anak. Simula noon sabihin nitong sa kondo niya munang bibi ay halos wala na itong oras. Dadaan sa umaga para dalhin ng pagkain niya at magtanong kung anong kailangan ni Lyndon tapos aalis na rin agad. Isang umaga ay kinausap niya ito. Ray, agaw niya sa atensyon nito. Saglit itong nilaro ang bata at nagmamadali na naman. Yep. Kailan ka magkakaoras sa matagal kay Lyndon? Nagtatampo na sa iyong anak mo. Tumuwid ito ng tayo mula sa pagkakayo ko sa krib ng sanggol. Masyadong busy eh. Kahit nga umuwi ako, on call pa rin. Wala nang oras. Agahan mo na lang ang daan mo dito. Huwag ka na magluto para sa akin. Si Awi na lang paglulutuin ko kahit ako na. Siya na lang ang magbabantay sandali. Bakit? Hindi na masarap ang luto ko? Ayaw mo na? Mahina siyang tumawa. Baliw, hindi sa ganun. Yung pagluluto mo kasi ilan mo na lang na oras sa bata. Dito ka na rin kumain habang kasama si Lyndon. Susubukan ko. Mahinang anito. Napailing na lamang si Ada. Aasa ba siya na susubukan nga ni River gayo? Ilang beses na wala pa rin nangyayari? Hanggang sa mag-isang taon na si Lyndon ay ganun pa rin. Para siyang dalagang ina sa nangyayari dahil dala niya si Lyndon kung saan man siya magpunta. Napapagalitan na nga siya ng kanyang mga magulang. Nakita lang niyang inalagaan ni River ang anak noong ma-hospital ito dahil sa lagnat. Ida, aalis lang ako saglit ah. May pasyente lang ako. Madali lang. Pagod siyang tumango. Sige. Ipinahinga ni Aidan sarili sa pang-isahang sofa sa loob ng private room kung saan nakakonfine ang bata.
Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Ay, naku Don. Ano na lang ang gagawin ko sa tatay mo? Tulog naman ito kaya hinayaan niyang mapahinga rin ang sarili. Pagod na pagod ang katawan at isip niya. Ang dami niyang inasikaso para sa mga tinuturuan niya sa online class. Dapat pala hindi na muna ulit siya kumuha ng load. Naalimpungatan lang siya dahil sa iyak ni Lindon. Pupungas-pungas siyang tumayo at lumapit. Lindon, bakit? Are you hungry, love? Sandali ha, ipagtitimpla kita ng gatas. Humihikap pa siya habang inaasikaso ang gatas ng bata. Sakto naman na bumukas ang pinto at pumasok si River. Nangangalumata din. Eh, nilingon niya ito. Wala ka ng pasyente? Wala pa ulit. Pero magra-rounds pa rin mamaya. Lumapit ito sa tabi ng kama ng bata. Nagugutom? Oo. Akin ang feeding bottle. Patulog ka na muna ulit. Ako na muna bahala sa anak namin ni Lexie. Tumango siya. Lihim na bumuntong hininga. Pagak na natawa sa sarili. Anak nito at ni Lexie, pero siya nagpapakahirap. Halos wala na siyang tulog habang nasa ospital ang anak ni na River at Lexie. Panggabi ang klase niya dahil mostly ay foreigners ang estudyante. Mabuti na lang at mabait si Lindon at natutulog lang kapag gabi. Sa umaga ito malikot. Nakakapahinga lang siya kapag may bumibisita tulad ngayon. Rainier, napadaan ka. Aniya sa kakambal ni River. Tumango ito. Lumapit sa kama ng pamangkin at tinitigan ng bata. Si River. May pasyente. Baka mamaya nandito na rin. Upo muna kayo. Kasama nito ang asawang si Don Fernandez. Salamat sa pag-alaga sa anak ni River ha, Ada. Malambot ang tinig na pasasalamat ng lalaki. Kung wala ka, baka nabaliw na ng tuluyan ang kakambal ko na yon. Di mo siguro alam pero lagi niyang pinupuntahan ang puntod ni Lexie at umiinom habang nag-iiyak. Kahit hating gabi, sinasamahan ko at baka maisipan sumunod na lang bigla. Alam niyang biro yon pero hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaba. Kaya pala parang wala siya laging tulog. At saka akala ko rin hindi na siya nagagawi doon dahil wala namang nababanggit. Baka nahihiya. Pero pasasaan ba't makaka-move on din siya? Masyado lang masakit pa sa ngayon sa kanya dahil ilang buwan lang niyang nakasama tapos kinuha agad. Mas masakit pa dahil dalawa silang naiwan ng anak niya. Bakit ba nakakaramdam ng hindi may paliwanag na sakit si Ada habang naririnig ang bawat hinagpis ng lalaki? Anong inaasahan niya? O baka naman, unti-unting nahuhulog na siya. Nang mailabas sa ospital si Lindon ay mas lalo lang nabawasan ang oras si River sa anak. Hindi na niya napigilan ang sarili at kinompronta ito na magkita sila sa isang cafe malapit sa ospital. Iniwan niya sa magulang niya ang bata. River! Maring tawag niya sa pangalan nito. Naaawa siya sa lalaki pero mas nakakaawa naman ang anak nito. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo ha? Namamayat ka na. Ano, alak na lang ng alak tapos trabaho? Ako na kaya magtakip dyan sa ilong mo. Ada, nahihirapan pa rin akong kalimutan siya. At bakit? Kapag ba nag-inom ka, pinagod mo yung sarili mo, nagmukmo ka, makakalimutan mo siya? Baka lang mas lalong magalit sa yung babaeng yun knowing na pinababayaan mong anak niya. Nandyan ka naman eh. Hanggang kailan? Hindi niya may papangako na habang buhay siya naroon. Hindi akong ina, may ama pa siya. Nandito lang dapat ako para umalalay-ray pero parang responsibilidad ko na. Hindi naman sa nanunumbat ako pero kailang may magsabi sa'yo na nagpapakatanga ka na lang. Mabuti na lang at nasa medyo sulok sila ng cafe at walang masyadong tao dahil tanghali. River, ayusin mo yung takbo ng buhay mo dahil may anak ka. Hindi habang buhay na sasaluhin ko ang responsibilidad mo. Doon lamang ito tumingin sa kanya mga mata. What do you mean? Umiling siya. May sariling buhay din naman ako, Rai. She didn't mean that. Umiyak tuloy ito. Stop crying, River. Para kang batang humahagulgol dyan. Nakayakap ito na mahigpit sa kanya. Nababasa na ng luha mo ang damit ko. Please, don't say that. Huwag naman pati ikaw. Iiwan ako. Hinaplos-haplos niya likod nito pero hindi siya nagsalita. Hinayaan niya itong umiyak at ilabas sa mga hinaing na naipon na sa nagdaang taon. Lindon was already neglected by his grandparents from Lexie. May sakit sa tono ng boses ito. Ayokong pati ikaw ay mawala sa kanya. Hindi naman ako mawawala, Rai. Pero hindi naman pwedeng laging ako. But why? Gumagaralgal pa ang boses nito at lalong humigpit ang yakap sa kanya. May tumatawag na sa phone nito, baka sa ospital yun. Pero wala itong pakialam.
Nanatili ito nakayakap. Nakasubsob ang mukha sa leeg niya. Ida, ikaw na lang ang meron ako. Gusto niyang magpadala sa bawat luha nito, sa bawat garalgal ng boses nito. Pero paano naman siya? Mawawalan siya ng sariling buhay sa pagtutok dito habang ito ay nananatili pa rin sa nakaraan. Gayong may anak namang naiwan. Alam kong hindi madali ang kalimutan ng isang taong mahal na mahal mo. Yung alam mong hindi na babalik. Pero Ray, paano naman ang anak niyo? Paulit-ulit na lang siya. Parang wala namang pumapasok sa utak nito. Hindi na. Hindi na. Pinanghawakan niya ang sinabi nito. Kaya naman kinagabihan ay nagulat siya nang dumating ito sa kondo niya na lasing. Hay, Bati nito sa kanya na may pilit ng ngiti. Bakit lasing ka? Inalalayan niya ito makaupo sa couch. Hating gabi na, mabuti na lang at katatapos na lang ng klase ko. Kumain ka na ba? Ayaw nitong bumitaw sa kanya, nakayakap na naman. Ray, saglit nga. Humahalik-halik na kasi ito at unti-unting naglulumikot ang mga kamay. Napapanunok na lamang si Ada sa init na unti-unting nabubuhay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ada. Pilit niyang hinuhuli ang kamay nitong pumapasok na sa garter na suot niyang pajama. What are you doing? Please, Ada. Nagsusumamo ang tinig nito na nababalutan ng init. Don't leave me. Hindi na. River, wait! Natatakot siyang mapigtas ng tuluyan ang katiting ng katinuang pilit niyang kinakapitan. Don't! Ada, please. And then, she knew. She lost it. She gave in. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa sa kama. Masakit man ang katawan ay pinilit niyang bumangon dahil sa takot na nararamdaman. Isinuot niya ang shirt na nakuha niya sa paanan ng kama at lumabas. Ray. Nakahinga siya na maluwag, napawi ang takot. Akala niya matapos na nangyari sa kanila ay iiwan siya nito at hindi na niya makikita ni Anino sa sunod na araw. Nakangiti ito nang balingan siya. Karga nito si Lindon habang may hinahalong kung ano sa kawali. You're up. Umupo ka na at patapos na itong niluluto ko. Wala sa sarili siyang umupo sa upuan na nasa kitchen counter. Wala kang pasok ngayon? Meron, pero ipagluluto muna kita. Naroon pa naman yung isang doktor na kasama ko. Pinapasikaso ko muna mga pasyente ko habang wala pa ako. Hindi ka na sana nag-abala paray. Sabi ko sa'yo, mahina itong tumawa. Iniabot sa kanyang batang humahagik-hik. Kasama ko naman si Lindon habang nagluluto. Banding na rin namin mag-ama. Kain na. Nilalaro niya ang bata habang pinapanood ang lalaki na ipaghain siya. Gusto sana niyang itanong kung ano na ba ang mayroon sa kanilang dalawa, pero naunahan siya ng takot. Paano kung wala lang pala yun? Kumain ka na rin. Papasok ka paray. Nakakaya sa mga pasyente mo. Kakain na nga rin po. Yan si Don, nakapaggatas na yan kanina, kaya naglilikot na lang. Natatawang anito. Tahimik siyang kumain. Panakanakan sinusulyapan si River na parang nawawala sa sarili dahil natutulala. Okay ka lang? Oo naman. Mabilis sa sagot ito. Bakit mo naman naitanong? Umiling si Ada. Wala naman. Matapos kumain ay siya na nagpresintang magugas ng plato. Ito naman ay naghanda na at papasok na raw. Binihisan din ng bata at dadalhin daw sa mga magulang nito dahil namimiss na ang apo. Ingat kayo. She kissed Lyndon on the cheek. Humihikbi pa nga at ayaw sumama sa ama. Bye-bye baby. Be good, okay? Hindi pwedeng sumama si Tita Ida. Busy eh. Iyak na. At tuluyan na nga itong umiyak. Sinamahan na lang niya pababa sa parking lot dahil ayaw na talagang bumitiw sa kanya ng bata. Nang makasakay naman sa kotse ay parang nawala na ng pakialam sa paligid. Tuwan-tuwa talaga ito kapag sumasakay sa kahit anong sasakyan. Bye! Masaya pa siyang kumaway at nagpaalam sa mag-ama. Hindi niya inakalang, iyon na pala ang huli. Makalipas ang 1 linggo ay hindi na niya mahagilap si River. Hindi rin ito pumapasok sa ospital. Wala sa mga magulang. Pati si Lyndon ay wala. Hindi daw nagpaalam na aalis. Tulala siya sa kondo. Akala ko ba dadalhin sa magulang niyang bata? Si Awi ang kasama niya. Basher man ito taklesa pero may sense naman kausap kapag kinakailangan. Hayaan mo at baka nagbakasyon lang naman yung mag-ama o kaya dinala ni River dun sa magulang ng babae. Hindi eh.
Iling niya. Hindi dadalhin ni Ray yun doon. Eh ano naman ang malay mo? Nagbagong ihip ng hangin. Iling lamang siya ng iling. Hindi siya makapaniwala. Pag-aksyan tumawa. Kabaliwan. Ayaw man niyang mag-isip pero ano ba dapat ang gawin? Ang isipin. Gayong ito nga at umalis ng walang paalam ang lalaki. Akala pa naman ni Ada ay ayos sila dahil ang ayos-ayos ng usapan nila nung umaga na yun. Baliw ka. Mali ang mga taong pinag-investan mo ng oras at atensyon. Hindi mali yun. Hindi rin sayang. Mahinang sambit niya. Baka may inaasikaso lang. Baka, pero wala siyang masabing dahilan. Hayaan mo na muna. Eh bakit ba masyado kang stress na baka hindi na bumalik yun? Tears started to stream down her cheeks. Ayoko, Awi. Ha? Mahal ko na eh. Pag-amin niya. Naloko na, Ada. Palatak ng pinsan niya. Napakamot pa ito sa noo na parang biglang na problema na rin. Paano yan? Hahanapin ko sila. Ayaw niyang aminin nung una na nahuhulog na siya sa kaibigan. Ayaw niyang aminin sa sarili na mahal na niyang best friend niya. At tulad ng naramdaman nito, ayaw din niyang maiwan. Natatakot siya. Baka hindi niya kayanin. O sige, tutulungan kita. Magpa-file ako ng leave sa bar. Diyos mio, kang babae ka. Palatak nito. Yun ang habang sinasabi ko eh. Delikado yung laro na pinasok mo. Nasa bar naman pala ito. Bartending naman ang naisipan subukan. Salamat, Awi. Huwag na sanang makarating pa kina mami to, Awi, ha? Baliw ka ba? May tatago ka ba sa magulang mo? Wala, pero hahayaan na muna niya. Bahala na kung malalaman ng mga ito. Huwag lang muna ngayon. Wala pa rin. Tanong niya sa pinsan makalipas ang 2 linggo. Nag-hire kasi ito ng private investigator. Wala, Agusta. Sinaman siya nito ng tingin. Sungal-ngalin ko yung bunganga mo. Anong Agusta? Kahit papano ay nakakatawa siya kapag kasama ang pinsan. Sorry, Awi, pero ano nga? Malungkot itong umiling. Wala. Ginamitan ko na nga ng charm yung PI, kaso ako pa yatang nagamit sa init ng katawan. Giniwian lang niya ito. Napahawak sa Ada sa sentido dahil biglang kumirot yun. Oh, ayos ka lang? Ah, yes. Hinilot-hilot niya noo. Kumirot lang. Magpahinga ka kasi, Ada. Namumutla ka, oh. Baka bigla kang bumulagta dyan, sisipain pa kita. Singhal nito. Ay, magpahinga ka muna. Babalitaan na lang kita kapag meron na. Until a month has passed. Mas lalo siya na-depressed dahil sa natuklasan. Umiiyak siya sa hospital bed nang pumasok ang kanyang pinsan kasamang kanyang ina. Ilang araw na siya nakakonfine sa ospital dahil sa lagnat na hindi bumababa. Tapos kanina, nagulat pa siya sa balita ng doktorang nakausap niya. Ada, Mama, nanghihina siya. Lumapit sa kanyang inang si Grace Constantine. Ano ba naman nangyayari sa iyo, anak? Akala mo ba hindi namin malalaman ng dad mo? Anak, sinabi ko na sa iyo huwag mong ibusan lahat sa pagkakaibigan niyo ni River Banderas. Ano nangyari sa iyo ngayon, ha? Ma'am, sorry po. Mahina siya nitong pinalo sa balikat. Bakit ka magsusorry? Kasalanan mo yan. Dapat lang naharapin mo. Ba't ka naiyak? Mami, bakit ganun? Inalagaan ko naman sila na maayos eh. Yan! Akala ko ba ipinapahanap mo? Nasa na? Ba't umiiyak ka pa rin? Napalunok si Ada. Tinatanggal ang nakabara sa lalamunan dahil sa pinipigil ng kagulgol. Ano, Ada? Tahimik si Awi sa sulok. Parang ang bait at hindi niya kasama sa kalokohan. Buntis po ako. Natulala ang mami niya. Nakanganga ito. Parang hindi agad na proseso ang sinabi niya. Mami. Napahawak ito sa dibdib. Ano? Ada? Umiling siya. Napayuko. Hindi na magawang muling magsalita at ulitin sa ina na banggit. Hanggang sa binalingan nito si Awi na napapitlag. Agusta! Tita... Opo. Anong opo? Parang pati si Awi nahihirapan na rin sumagot sa kanyang ina. Tita, si Ida po kasi. So, totoo nga. Buntis kang babae ka. Mariin lamang siyang pumikit. Ayaw nang harapin ng ina sa sobrang hiya at takot.
Diyos ko, Ida, ang anak mo. Ay nako, daing ng mami niya sa asawa na nasa business trip. Akala yata'y maririnig ito ng daddy niya. Diyos ko, Ida, huwag mo sabihin na si River ang ama kaya nagpapakagaga kang hanapin. Mama, hindi yun ang dahilan kaya ako siya hinahanap. Ano pala? Kung dahil buntis ka, hayaan mo siya. Bubuhayin ko kayo na magiging apo ko. Sa bahay ka uuwi at hindi, Ida. Hindi ka kukontra. Wala siya nagawa kundi ang tumango. Pagod na siya at ang sakit-sakit na. Sa bahay ng mga magulang niya siya umuwi. Walang sinabi ang ama niyang si Idam nang malaman itong kondisyon niya. Awi, kumusta? Oo, pagod siya. Pero kailangan lang niya ng pahinga saka siya magpapatuloy sa paghahanap kay River. Hindi siya susuko. Ilid na ba? Kausap niyang pinsan sa telepono. Pinagbabawalan siya ng ina dahil bawal siya sa stress at radiations ng gadgets. Masela ng pagbubuntis niya. Wala pa rin, Ada. Sabi ng PI natin, malapit na sana pero may humaharang daw na matuntun niya kung nasan lupalo pa lalaking yun. She closed her eyes tightly. Why? Ada? Narinig niya itong bumuntong hininga sa kabilang linya. Hahanapin mo talaga? Oo, Awi. Bakit? Ang sakit-sakit na kasi. At alam ko siya lang ang makakapawi nun. Si Ray lang kasi. Pinahid niya ang luhan tumulo. Awi, please. Desperada na siya kung desperada, pero si River lang ang makakapawi ng sakit. Ganon pala siya magmahal. Ngayon lang niya nadiskubre sa sarili. Oo naman. Salamat. Thank you very much, Awi. Lumala ang stress ni Ida at naging depresyon na nang samahan siya ng ina sa pagpapa-ultrasound sa ikalawang buwan ng kanyang pagbubuntis. Ayaw pa sana niya dahil gusto niyang kasama si River kaso halos kalad ka rin na siya ng ina. Quadruplets. Sukat sa narinig ay halos masuka si Ida sa hindi may paliwanag na nararamdaman. Apat agad. Please, Miss Constantine, huwag na matigas ang ulo. Kung maaari, magpa-confine na dito sa ospital para ma-monitor na maayos ang kalagayan mo. Hindi siya sumagot kaya ang mami niyang hinarap ng doktor. Mrs. Constantine, delikado kung mag-stay sa bahay ang anak niyo lalo na rare ang case ng kanyang pagbubuntis. Tumangot-tango ang mami niya. Pag-uusapan namin, Doc. Salamat. Well, please inform me kung iko-confine ang anak niyo, Mrs. Anito bago siya binalingan. Congratulations, Miss Constantine. Kailangan mo na maraming pahinga, bawal ang stress. Lagi mag-isip ng happy thoughts. Depression is really dangerous in your case. Baka maapektuhan ng mga anak mo. Marami pang sinabi ang doktor pero parang wala nang pumapasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina na lamang ang nakipag-usap sa doktor at saka sila umuwi. Sakto naman pag-uwi niya ay tumawag si Awi. Hello, Awi? May urgency sa boses ito. Ada, may kilala ka bang Christian Ignacio? Oo, isa sa kaibigan ni River. Bakit? Can you ask him for help? May nakalap kasi ang PI na balita kaso parang wala namang kwenta pero meron pala. Baka raw may alam yun. Alam ko kung saan matatagpuan. Mahirap hagilapin ang taong yun pero kung ito lang ang daan ay gagawin niya. Ang makausap lang si River ay sapat na. Kung hindi pa rin ito makamove on kay Lexi, tatanggapin niyang maluwag sa dibdib. Wala siyang laban doon. Sunduin mo ko dito sa bahay. Hindi ako basta makakalabas, alam mo na. And they were right. River Banderas is in Christian Ignatius Island. Ang lalaki din ang humaharang sa investigation ni Awi kaya hindi makalampas. Ano ba naman ang laban nila sa koneksyon nito? Pagdating sa isla, sa kayang seaplane ni Ignacio, ay si River ang agad niyang hinanap. Sa likod daw ito ng isla naglalagi. At naabutan nga niyang lalaki na nakaupo sa tuktok ng rock formation, nakatanaw sa malayo. Ray, nanlaki ang mata nito nang makilala siya. Ada. Mabilis itong bumaba at lumapit sa kanya. Ada, what are you doing here? Agad na tumulong kanyang mga luha. She missed him so much but she chose to ignore it because she has another agenda. Ray. Ada, bakit? Marahan niyang pinahid ang luha dahil hindi niya makita na maayos ang itsura ng lalaki. Her eyes were blurry because of tears. Bakit naging ganito tayo? Natahimik ito. Akala niya hindi ito sasagot ngunit maya-maya ay tila nahanap din ang sariling tinig. I'm sorry.
Naging duwag ako, Ida. Natakot ako nung may mangyari sa atin. Nahiya akong harapin ka. I'm so embarrassed. Muli itong tumanaw sa malayo. Napakagago ko para ipasa sa iyo responsibilidad ko kay Lyndon. Sa sarili kong anak. Hiyang-hiya ako sa iyo, Ida. Sana mapatawad mo ko. Marahan tumango si Ida. Naiintindihan naman niya ito, pero sana, intindihin din siya ng lalaki sa sasabihin niya dito. Buntis ako. Mabilis itong lumingon sa kanya. Ano? Buntis ako, River. Nagbunga isang gabi nating pagsasama. Ay, Ada. Wala itong maapuhap na salita. Naiintindihan ko kung hindi mo paninindigan dahil hindi ka pa makausad mula kay Lexi. Sino lang ba naman ako kung para sa babaeng pinangakuan mo ng kasal? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Just to inform you. Pero hindi ko sinasabing panindigan mo. Kaya ko naman mag-isa. Ada, hindi sa... Hinawakan niyang magkabilang braso nito. We're friends, Rai. Naiintindihan kita. Sino pa bang makakaunawa sa atin kundi tayo lang ding dalawa, di ba? Habang sinasabi yon, ay patuloy ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Just heal. Magpagaling ka dito. Mag-move on ka dito. It's up to you. Dahil ako na rin ang bahala sa sarili ko. Simula ngayon. Pinal na desisyon niya. Para siyang sinasakal sa sobrang sakit pero hindi na lang sa sarili niya ang dapat niyang isipin. 4 na. Magkaibigan tayo pero bukas, hindi na siguro. Huwag naman ganyan, Ada. Umiling siya, nanindigan. Fix yourself for Lyndon, River. Siya na lang ang iniwan ni Lexi sa'yo. Alagaan mo. No, hindi, Ada. Aalagaan ko kayo. Kayo, si Lyndon, ikaw at ang magiging anak natin. Just a little more time, please. Oras para saan? Para magluksa sa babaeng mahal mo? Malambot itong tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Naayusin ang sarili ko. Alam kong hindi pa ganung mahilom ang sugat ang iniwan ni Lexi sa puso ko, pero malapit na. Malapit na, Ada. Please. I know it's selfish, but can you wait? Hindi ko maipapangako. Iyon ang huling salitang binitawan ni Ada bago talikuran ang lalaking naging malaki ang parte sa pagkatao niya. Ang best friend niya. Months has passed like a blur. 36 weeks to be exact. Mahirap at mabigat ng kanyang tiyan. At ngayon na schedule niya para sa cesarean. Mas magiging delikado daw kung lalagpas pa sa sinapupunan niya ng 36 weeks ang quadruplets. Baka magkaroon ng komplikasyon. Mami, hindi naman yun masakit. Anya sa mami niya. Ito lang ang kasama niya. May tampo pa rin kasi sa kanyang ama. Halos itakwil nga nito si Awi dahil sa pangungunsinte sa kanya. Hindi naman yun masakit. Tuturukan ka ng anesthesia, anak. Hindi mo mararamdaman ng sakit. Nung magsimula siyang i-confine sa Villarreal Hospital, ay nagsimula din siya sa kanyang therapy. Mahirap labanan ng depresyon pero kinaya niya para sa mga anak. Nakatulog siya matapos ang operasyon. Nagising na lang siya na nasa kanyang tabi ng 4 na sanggol. Malaki ang kama kaya kasya sila. Trigger, Bullet, Colt, and Range Constantine Banderas. Pinili pa rin niyang gamitin ang apelyido ni River. Hello, babies. Wow! Really, Ada? Yun ang pangalan nila? Astig ha? Tapos Banderas sa apelyido? Parang may sasabog agad na bungo, madumihan lang ang dulo ng sapatos eh. Mento ni Awi na siyang kasama niya sa silid. Sina mami? Nasa labas. Bibili lang daw ng gamot na kailangan mong inumin. Tumango siya. Mabutit hindi na sila kailangang ilagay pa sa incubator, no, Ida? Parang naaawa kasi ako sa mga baby na nasa incubator. Parang lalo lang silang nahihirapan dun eh. Mahina siya natawa pero agad din na napawi at napangiwi dahil kumirot ang tahi niya. Baliw ka. Mas makakatulong nga yun sa kanila. Pero itong quadruplets, late term sila. Kaya na nilang makapag-adjust sa labas ng tiyan ko. Naipaliwanagin sa akin kaya alam ko. So, pwede na silang iuwi agad? Excited ka masyado. Hindi mo naman ako tutulungan mag-alaga. Kapag day off, masungit yung amo ko sa cafe. Kunot noon niya itong tinitigan. Nasa cafe ka naman ngayon? Hindi ka mapakali.
Kailangan para matuto, no? Pero kailan ba sila pwedeng iuwi? Baka madaan ko sa cuteness at payagan ako mag-day off. Hindi pa sila pwedeng ilabas dahil kailangan pa ng close monitoring. Hindi man sila naka-incubator Baka daw may ibang komplikasyon na nawa ay wala naman. Mahinang natawa si Ada na mag-sign of the cross si Awi. Jesus name. Ikalawang araw nila mag-iina sa ospital. Medyo nakakatayo na si Ada kaya nakakapunta na siya mag-isa sa banyo. Paglabas niya mula sa banyo ay halos mapatras siya dahil sa doktor na pinagmamasdan ng apat na basinet na mga ito. Ray, maaliwala sa mukha nito, wala ng eye bags. Maayos sa ulit. Hindi tulad nung huli nilang pagkikita na payat at walang buhay ang mga mata. Ada, kumusta ang pakiramdam mo? Casual na anito. Dahan-dahan siyang tumango. You're gonna check the kids? Hindi ka naman pedya. He just chuckled, finding what she said funny. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ako pedya, kaya syempre, ikaw ang i-check ko. Well, kasama ko si Dr. Diomedes kanina pero nauna nang umalis. Ganun ba? Yap. Magaan itong sagot. Let me check. Nagsimula itong i-check ang kung ano-anong nakakabit sa kanya. May ilang tanong din ito kaya medyo natagalan. Saka naiilang siya sa malalim nitong tingin. Nang matapos, akala niya'y aalis na ito pero hindi. Bumalik ito sa pagtitig sa mga bata. There, adorable. Maaliwalas ang ngiti nito. Nakakadala. I'm sure matutuwa si Lyndon kapag nalaman na may baby brothers na siya. Kumusta nga palang batang yon? 2 taon na yon, siguradong madaldal na kahit hindi pa buo mga salita. Tumawa ito. Sinabi mo pa. Ang likod na rin. Sa susunod, dadaling ko dito para makilala na niyang quadruplets. Yun ay kung pwede. Oo naman. Mabilis niyan tugon. Nasaan ba siya? Na kay Mami, nasa Italy ngayon. Sinama sa paglalakwat siya. Pero pauwi na rin yata sa isang araw. Sasabihin ko nga may apo na naman sila at baka kahit mga baby pa, isama na rin sa lakwat siya. She raised her eyebrow. Bahala silang mag-agawa ni Mami. May plano na nga agad kahit hindi pa pwedeng ilabas sa ospital. Nagtawanan silang dalawa. Walang ilangan. Parang dati lang. Siguro, hilom na ang sugat nilang pareho. Magaan na kasi sa pakiramdam. Time really heals all wounds. Oo, gumagaling pero hindi nakakalimot. At ang karanasan na yun ay magsisilbing aral. Sa mga sumunod na araw ay panay ang bisita ni River. Naglalagi sa silid niya kapag walang pasyente. Aalis lamang kapag magra-rounds na. Lyndon, no, anak! Hiyaw nito sa anak. Huwag kang sasampa, anak. Baka madaganan mo mga kapatid mo. Hinahayaan lang niya si River na sawayin ng anak nito na stress na yata. Ada, sawayin mo nga. Ayaw maniwala niya sa akin Lyndon? Isang tawag lamang niya sa pangalan ng bata ay agad itong tumigil sa akmang pagsampa sa kama. Sa halip ay paisa-isa itong humakbang patungo sa sofa kung nasan siya. Walpo doon. Tata! Tata! Nakataas ang 2 braso nito sa ere. Humalakhak siya ng tagumpay itong makalapit sa kanya. Very good naman ang big boy na yan. At dahil dyan, may kiss si tita para kay Lyndon. Yehey! Nakipaglaro si Ada kay Lyndon. Namiss niya ang bata. Hanggang sa dumating ang sundo nito. Don, uwi na anak. Ani River sa anak na ayaw bumitiw sa kanya. Babalik na lang tayo bukas na, Lyndon. Tata! Tata! No! No! Diyos ko. Napahilamos na lamang sa mukha ang ama nito. Lyndon, hindi ka kasi pwede dito anak. Babalik na lang tayo bukas, okay? Di ba tita, babalik kami doon bukas? Oo naman Lyndon. Sang-ayon na niya at parang maglulupasay na si Dr. River Banderas dahil sa kakulitan ng anak. Sige na, babalik si Lyndon bukas. Hintayin ka ng mga bibis bukas Saka pa lamang ito sumama sa ama. Babalik ako mamaya. Ani River sa kanya. Nauna nang umalis si Lyndon at ang sundo nito. Ihatid ko lang yung pasaway. Tumango siya. Ikaw ang bahala. Laging ganoon ang araw-araw ni Ada. Minsan wala si Lyndon, lalo na kapag hectic ang schedule ni River. Walang magbabantay dito. Hindi naman niya kaya pa dahil 4 nga sa kanya. Inabot ng 1 linggo bago niya tuluyang naiuwi sa bahay ang mga anak. Sa bahay ng mga magulang niya dahil hindi naman pwede sa kondo at wala siyang makakatulong. Ma'am, pakitingin nga muna si Range. Nasa kama kasi ito. Sina Colt at Trigger ay tulog sa kuna.
Papalitan ko lang ng diaper si Bullet. May mga pagkakataon na kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Naiinis siya sa iyak na mga ito. Naaawa at umiiyak na rin siya minsan. Sintomas daw iyon ng postpartum. Ako na magpapalit, Ada. Hindi na ako na... Wala itong nagawa kundi ang pumayag. Sa araw-araw ay kagapay niyang ina. Inaalo siya kapag umiiyak na siya dahil sa hindi malamang dahilan. Si River ba ay dadating? Si River naman ang hindi nakakalimot at tumawag at mangamusta. Kada tapos din ng shift nito sa ospital, ay doon dumidiretso para kamustahin siya. Hindi niya inililihim dito ang pinagdadaanan, kaya todo alala din ng lalaki. Tumawag, extend daw siya hanggang 10 pero pupunta naman daw. Bakit hindi na lang magpahinga kung hanggang 10 ang shift? Pwede naman siya dumaan bukas bago pumasok. Nagkibit-balikat si Ida saka nag-focus sa pag-asikaso kay Bullet. Ewan, sinasabi ko nga ayaw naman. Day off nun bukas, baka kasama si Lyndon sa pagdalaw. Yung malikot na batang yun? Isaubo ba naman kay Colt yung daliri niya? Sus! Kapag naririnig niya ang kwentong yun ng ina ay talagang tawan-tawa siya. Naikwento nga rin niya kay River at hiyang-hiya naman ang lalaki. Excited kasi mami na makalaro mga kapatid niya. Hayaan na lang natin. Bantayan na lang na maayos. Kukuha nga ako ng 2 yaya para sa quadruplets. Nasabi ko na yun sa dad mo at pahig naman. Magiging busy kasi sa mga business trip si Adam at kasama daw ako. Nakakaiyabot na lalaki yun. Tinawanan lamang niya ito. Kinagabihan, tumawag si River. Hello, Ray? Bakit? Pasensya ni Ida. Hindi ako makakadaan mamaya. May emergency ako nga sikasuhin pero bukas maaga ako. Ayos lang. Anya. Sige lang, Ray. No problem with that. May kailangan ka pa? Bumuntong hininga ito. Kumusta ka? Ha? I mean, hindi ka ba naman nahihirapan sa mga anak natin? Her mouth curved into a smile. Hindi naman masyado dahil nakaalalay sa mommy. That's good to hear. Ano, hindi ka na ba umiyak? Kumusta pakiramdam mo? Sabihin mo lang sa akin kung may problema o kapag may kailangan ka tang quadruples, ha? Okay. Sige tomorrow, Ida. Kiss me goodnight, our kids. 8:00 pa lang kinabukasan ay dumating si River. May dala itong pagkain at isang bouquet ng bulaklak. Si Lyndon, salubong ni Ida sa lalaki. Hindi mo kasama? Sandali nitong binalingan ng isang security na lumapit. Iniabot ang susi ng kotse nito. Na kay Mommy. Tumango siya, saglitan ng hinayang. Ay, namiss ko pa naman ang batang yun. I can call my mother para ihati dito si Don. Kukuha na ito ng phone sa bulsa kahit nahihirapan sa dami ng bit-bit kaya pinigilan niya. Hindi na Ray, baliw ka. Baka naman magalit si Tita Bianca. Tara na sa loob. For you pala, Ida. Iniabot ng lalaki sa kanya ang bouquet ng white roses. Hope you like it. Saka ito na rin pagkain. Ay, salamat. Nag-abala ka pa. Alam ko naman na mas gusto mong pagkain pero bumuli pa rin ako ng flowers for formality. Tinasan niya ito ng kilay. Formality na? Wala. Bahagyan nitong itinulak ang mukha niya. Tara na, I wanna see my kids. Aray! Tara na. Siniko niya ito. Ray, formality ng ipapalo ko to sa'yo. Wala, mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Huwag mong i-jinx. Napaka-arte, River. Ingos ni Ida. Nakakatuwa lang. Ang gaan sa puso na gano'n na ulit sila. May konting pag-alala pero kaya ng baliwalain. Nasa kwarto sila. Imporma niya rito. Inalalayan siya ni River sa hagdan patungo sa silid niya. Dahan-dahan, Ida. Akala mo hindi ka inoperahan eh. Saway nito dahil 2 hakbang niya sa baita. Kapag yung bituka mo nahulog. Tinawanan lang niya ito. Napaka-OA mo lang, parang hindi ka doktor. Hindi pa naman ito makakalaro o makakausap ang quadruplets dahil 1 buwan pa lang ang mga ito. Kapag nagpupunta ito ay binabantayan lang ang 4. Nasa kwarto lang sila at hindi iniistorbo ng mga kasama niya sa bahay. Ada, agaw nito sa atensyon niya. Kasalukuyan siyang nagsasalansan ng mga supply sa mga bata. Can we talk? Sure naman. Ano bang chika? Biro pa niya. Unti-unti na kasing tumataas ang tensyon. Naging awkward na. Ano? About what happened in the past. Nag-aalangan pang wika nito. Kung okay lang, Ida, hindi ako magpipilit kung hindi ka komportable. Kailan pa ba nila pag-uusapan kung hindi ngayon? Ano ba kasing pag-uusapan? Saan tayo magsisimula? Nasa kamang quadruplets.
Nakaupo rin din si River kaya lumapit siya at umupo sa kabilang parte ng malaking kama. Sa simula, Sure, as away. Sandali itong tumulala bago tumingin sa kanya. nakakaya talaga yung ginawa ko. Red flag si Gago. Pagkakitong natawa. Mahina iyon at parang ayaw pa nga lumabas. Kahit ano sanang sakit ang naranasan ko, hindi ko ipinagkatiwala sa ibang anak ko. Sa iba, eksaheradang putol niya dito. Tumawa naman ito. No, no, it's not like that. Ay, ibig ko sabihin, dapat hindi ko pinabayaan yung anak ko na siyang tanging iniwan ni Lexie sa akin. But thank you, dahil kahit hindi mo naman kaano-ano si Lindon, inalagaan mo. Hindi na iba si Lyndon sa akin, Rai. I know, kaya nga mas nakakahiya. I feel like I wanna punch myself because of that. Tapos, patapos yung nangyari sa atin, bigla ako naglaho, parang tanga. Namula si Ada. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Parang timang pinaalala pa. Hindi. Napapakamot na ito sa ilong. Nilalaro-laro ang kamay ni Trigger na siyang pinakamalapit dito. Nahiya kasi ako, natakot ako. Bakit ka naman matatakot? Hindi naman kita pipikutin. Yun na nga eh, hindi mo gagawin kaya mas lalong gusto kong lumubog sa kahihiyan. I can't explain. Hindi ko alam kung paano kaharapin kaya umalis ako. Inismira niya ito. Ipinagluto mo pa nga ako. Kumamot naman ito sa ilong. Kitang-kita ng pamumula ng mukha hanggang sa tainga. Yang-ya na nga ako noon pero pinilit ko. I want to take care of you dahil alam ko masakit ng katawan mo at baka hindi ka makakilos sa maayos. Baliw. Irap niya. Nakakahiya pa ng pag-usapan. Dinadaan na lang niya sa mga pagsingit sa pagsasalita ni River at sa mga biro. Pinapagaan niya dahil baka bumigat pa at kung saan pa mapunta. I hope we can start anew. Ngumuso siya. Alam mo, Ray, sa totoo lang, natakot akong baka dahil sa nangyari well, sana hindi ngayon pero noon kasi natakot ako na baka masira yung pagkakaibigan natin eh. Yun yung pangamba ko lalo na, I admit, hindi na siya makatingin dito, natitig na titig naman sa kanya. Kinagat niya ang pang ibabang labi. Nahulog ako. Ha? Pakiulit? Bihisit ka? Angil niya. Totoo nga, I fell. Hindi ko sinabi but while taking care of Lyndon and you, nahulog ako. Hindi ko sinabi kasi nagluluksa ka pa rin. Nasasaktan ka pa rin. Wala akong balak umamin dahil baka mawala din naman sa katagalan. Nawala ba? Bakit gusto mong malaman? Nagkibit balikat ito. Ganun din kasi ako. Natakot din ako na baka masira lang tayo kaya hindi ako umamin tsaka hindi ako sumubok dahil ayoko maging panakip-butas ka lang dahil ang totoo. Noong mga panahon yun, nasasaktan pa rin ako. Pero unti-unti, it heals over the time. Nandito pa rin pero hindi na ganun masakit. Mas nangingibabaw na yung gigil sa sarili dahil nasaktan kita. Ada laughed wholeheartedly. Alam mo ako, Rai, mapagparaya akong tao. Mas papahalagan ko yung pagkakaibigan natin kaysa sa pagmamahal. Kaya nga, thank you. Thank you very much. Madamdaming pasasalamat ni River. Malambing ang mga matang nakatingin sa kanya. Naiiyak na yata. Ngayon, okay na tayo. Ngayon, nandito na tayo, Ada. Pwede ba kitang ligawan? Kahit parang inaasahan na niya sasabihin ni River, ay nagulat pa rin siya at nag-react ang kanyang puso. Parang tatalo na iyon patungo sa lalamunan niya sa lakas ng kabuga. No pressure. Take your time. I just asked for... Why not? Ngayon pa ba ako aayaw? Tayo na. Ha? Tawa nito. Ang bilis mo naman bumigay, Ada. Walang pakipot. Marunong ako magparaya, River. Pero hindi ako marunong mag-aksaya ng oras. Kung ayaw mo naman, edi sige, huwag... No, Ada. Totoo nga. Tila hindi ito makapaniwala. Kaya ko naman maghintay. I can pursue you kahit matagal. Patatagalin pa ba natin ngayong 4 na gadang anak natin? Inginuso pa ni Ada ang quadruple sa gitna nila. Tumango-tango ito. Salamat. Maraming salamat, Ada. Tumayo ito at umikot sa kabilang bahagi ng kama kung saan siya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Ginantihan niya yon. Ramdam niyang paulit-ulit itong pagkintal na magaan na halik sa tuktok ng kanyang ulo. Thank you.
Ilang beses pa. Kunwaring initang singhal niya dito at kinurot pantagiliran nito. Nasaan na yung foods? Nagutom ako bigla. Marami ang magsasabi na masyado siyang marupok. Pero anong pakialam niya? Wala siyang magagawa kung ang personality niya ay ang huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Kung on that spot ay masisimulan na agad ang panibagong yugto ng buhay niya. Nila. Kasama si Lyndon. Kasama sina Trigger, Bullet, Colt at Range. Bawal ka pa sa maraming food Baka naman nagpapasaway ka at nagbubuhat. Bawal mo rin munang buhatin ng matagal ang mga bibis. Baka bumukay ang tahi mo. Tatahin ko yan ng walang anesthesia. Oo na nga po, Doc Banderas. Subo pa lang ako tapos may bidin agad. Paano ako mabubusog? Hindi yan. Light lang naman yung mga dala ko kaya okay lang kainin yan kahit medyo marami. Hindi ako nagdala ng heavy meal dahil alam kong ano. Wala na akong sinabi, Ida. Dami mong depensa agad. Inayos ito ang pagkain sa mga plato. May small kitchen siya sa kwarto dahil nga nanganak siya. Kain na. Paminsan-minsan lang breastfeeding Formula sila dahil hindi mo kakayanin yan. Yap, I know. Hindi sabay-sabay. Tamad na sagot niya habang nagsisimula ng kumain. Nagtitimpla ito ng gatas ni Colt dahil nagising. Day off mo ba talaga? Parang natatandaan ko, hindi naman Thursday ang day off mo dati Nagbabago yun, Ida. Sana alam mo yung reshuffle, no? Oh, edi ikaw na. Malakas itong humalakhak, tuwan-tuwa. Kain ka lang dyan. Ako na munang bahala sa mga anak natin. Kailangan mo ng lakas dahil ihatid yata si Lyndon dito ni Ma'am. Nabanggit ko kasing hinahanap mo. Sige. That was the start of their life as a family. Not officially dahil hindi pa sila kasal, pero pasasanbat doon din naman ang punta. At nang mag-isang taon ng quadruplets ay saka sila nagpakasal ni River. Sa kasalukuyan, 3 taon na mga ito at sumasakit ng ulo ni River sa kakasaway. Idagdag pa si Lyndon na 5 taon naman. Bumaba ka riyan, Bullet! Pag ikaw nahulog dyan, may palo ka pa sa puwet! Gigil na saway ng asawa niya sa pangalawa sa quadruplets. Lyndon kasi pasimuno Pinapanood lamang niya mag-ama niya na nagkakagulo. Umaakyat sa mataas na ugat ang malaking puno si Bullet kasamang kanilang panganay na si Lyndon. Nasa parke sila. Linggo kaya family day pagkatapos nilang magsimba. Colt, Trigger, wag lumayo. Pag kayo nawala, hindi ko kayo hahanapin. Ano ba yan, Ray? Kada salita mo may banta. Komento niya sa parenting style ng asawa. Ngumuso ito. Isinubsob ang mukha sa kanyang leeg at bumuntong hininga. Hindi naman naniniwala. Tinatawanan lang ako, love. Mabilis itong bumalikwas na makarinig ng nasasaktang hiyaw. Sina Range, Bullet at Lyndon ay nagre-wrestling na. Love, help! Naawa na siya dahil parang ilang minuto na lang ay papalaho na ng iyak ang childish niyang asawa. Kids! Tawag niya sa mga anak. Kakain na tayo! Mabilis ang nagtakbuhan palapit ang mga bata. Dinumog ang amang nasa tabi niya sa mat na nakalatag sa damuhan. Nasa lilim sila ng puno. Gosh, they're so biased. Reklamo ni River. Kontento na si Ada Gracie Constantine Banderas. Kontento na sa buhay niya ngayon. Kasamang asawang si Dr. River Banderas at ang 5 nilang pasaway na mga anak. Hindi naman niya akalain na ang best friend lang pala niya ang magiging katuwang niya sa buhay. Ang mapaglaro nga namang tadhana. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!